Nagbigay ng pahayag si Alvin Aragon kaugnay sa isyu ngayon ng kongresistang si Bong Suntay matapos itong sabihin ng kanyang naging desire kay Ann Curtis. Sa social media post ni Alvin, sinabi nitong likas umano talagang may sin o lust ang tao at mahirap umano itong iwasan. Kaya naman nananawagan si Alvin sa mga kalalakihan na protektahan umano ang mga asawa at labanan ng tukso. Para naman umano sa mga kababaihan ay manamit ng disente upang nang sa ganon ay maiwasan ang pagnanasa ng mga kalalakihan. Kahit hindi si Ann ang tinitingnan mo nang may pagnanasa, may mag-iinit sa loob mo. Lalo na kapag nakalabas pa ang cleavage mo at legs. Kaya Filipino men, protect your wife, may sin of lust kasi. And Filipino women dress modestly to avoid sexual desire kasi nga may sin of lust. Alam nyo, mahirap talaga yan iwasan. Si Jesus lang ang makakatulong sa'yo, ma-overcome yan. Jesus said, if your eye causes you to sin, gouge it and throw it away. It's better to enter eternal life with only one eye than to have two eyes and be thrown into the fire of hell. Matatandaang minsan na din binatikos si Alvin Aragon dahil sa naging statement niya kaugnay sa mga ina na nagsusuot ng sexy na kasuotan sa loob ng bahay. Para kay Alvin Aragon ay dapat iwasan umano ang ganitong kasuotan lalo na kung may anak na lalaki dahil hindi daw talaga may iwasan na pagnasahan ito. Visual kasi ang lalaki. Pag ang babae nakahubad o kaya naman nakabra or naka-underwear, may effect yun sa amin. Sa mga nanay na walang bra sa loob ng bahay pero may anak kang maliliit na lalaki, naku po, ayusin mo yung damit mo. Huwag kang magsuot ng damit na kita yung mga private parts mo. Huwag kang magsuot ng maikling damit. Protektahan mo yung anak mo. Akala mo, iniisip mo, anak ko naman to eh. Wala namang mali siya. Mali ka dun. Bakit? Ang lalaki, visual yan. Tayo ay sexual being. Ngayon, yung mga anak mo na lalaki, tuwing umaga, tumitigas yan. Kaya, iwasan mong magsuot ng mga damit na maikli, kita yung private parts mo, wala kang bra, malamit ka. Bakit? Alam mo, sabi sa Bible, kung ikaw ang magiging dahilan kung bakit magkakasala ang bata, mabuti pa, lagyan ka ng lubid sa leeg na mayroong malaking bato sa kabilang dulo at yung bato na yun itapon sa dagat. Parang sinabi ni Lord, kung dahil sa'yo magkakasala yung mga bata, mabuti pa magpakamatay ka na lang. Matakot ka kay Lord.